Okay, so praise the Lord mga kapatid for another privilege that we can learn together as we continue to understand the word of the Lord through the book of John. Sabi nga ni Sister Brenda, sa chapter 15 na po tayo ng ating pag-aaral of the book of John. Natapos natin yung John chapter 14. Last Friday, we talk about Jesus promises the Holy Spirit. Although hindi po masyadong toro yung ating napag-aralan about the Holy Spirit, but we concentrated only on what the verses na nakapaloob po sa John 14. Okay, so pero marami pa po mga verses, mga bagay na dapat nating matutunan when we want to learn about the Holy Spirit. Okay, so let me okay, so let's open our Bible to the book of John 15. And then, although marami pong mga verses ito, but then hindi po natin mamadaliin. Sabi nga natin, we want to really digest at makuha natin yung mga nutrients, mga bagay na dapat nating makuha from the word of the Lord. No? Sabi nga, ang salita ng Panginoon is our spiritual food, kagaya ng mga physical food. No, ningunguya natin, ini-enjoy natin po yung pagkain ng physical food. But then, the same thing that we need to do when it comes to the word of the Lord. Hinihimay-himay natin ito, dinadigest natin upang lubos nating makuha yung mga bagay, mga principles, na mga bagay, mga spiritual truth na makakatulong sa atin in our walk with the Lord. Okay, so we will concentrate only on 6 verses today. Okay, verses 1 to 6 of John chapter 15. Sabi nga natin, although mga 6 verses lang yung pinag-aaralan natin from time to time, pero malaman na malaman po ang salita ng Panginoon. Ang dami po nating extract from out of 6 verses sa mga nakaraang mga lessons natin. But today we will concentrate also on 6 verses. Now, in John chapter 15, verses 1 to 6, ang sabi po dito, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch does not bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. So purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita, sabi nga natin, napaka-importante po na maintindihan natin itong mga verses na ito that we want to learn from the Lord today. Okay, let me start this mga kapatid by making a very quick background of what we want to understand in the book of John chapter 15. Itong 15th chapter of the book of John, mga kapatid, ay kinukonsider as one of the most significant chapters in the Bible. Kung meron kayo na ituturing na mga significant chapters sa Bible na nakita ninyo na very essential sa inyong walk with the Lord in your Christian life, isa sa maituturing natin na very important at essential na dapat nating maunawaan is itong John chapter 15. Bakit po? Because it contains one of the meaningful analogies. Sabi nga natin sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang pagtuturo ng Panginoon hindi po laging literal or is a natural thing na ginagamit niya yung natural words or mga in a literal sense, in a literal meaning. But then dito, makikita natin dito, he talks about an analogy, At malalaman natin mamaya ano bang ibig sabihin ng analogy. At ano yung analogy na binigyan niya ng kahalagahan dito sa pagtuturo niya regarding what he wants us to understand today regarding John chapter 15. Okay, so dito natin makikita yung one of the meaningful analogies
na itinuro ng ating Panginoon sa Kristo na ito'y nilalarawan nito not only yung ating relationship with the Lord, no? Kaya itong analogy of the vine and the branches, mga kapatid, hindi lang ito naglalarawan ng ating relasyon sa ating Panginoong Kristo. At dito natin makikita kung paano tinawag tayo to have an intimate relationship with the Lord. Hindi lang po ito'y naglalarawan ng ating pong relasyon sa Kanya bilang ating Panginoong Kristo, bilang ating Panginoon. But also, dito rin inilalarawan yung katotohanan of how we are to abide and remain in Him. Dito lang natin makikita na sa mga verses na ito in John chapter 15 kung paano tayo tinawag ng Panginoon upang manatili, no? Paulit-ulit nating makikita dito yung word remain and abide. Okay, so parehas po 'yon, remain and abide. May mga translation na ang ginagamit po ay remain, may mga translation naman na abide ang ginagamit. Pero wag po tayong malito, it is just the same word, no? When you are called to abide, you are called to remain. Okay, so yun po yung ibig sabihin. If you want to abide, then you have to remain. So dito natin makikita, 'di ba? Sabi nga natin in our hermeneutics class, when we study the word of the Lord, we always take note of repeated words or repeated truths or repeated praises. So isa sa mga word na pinaulit-ulit dito ng ating Panginoong Kristo na bibigyan natin ng kahalagahan ay yung salitang abide or remain. Paulit-ulit niya yan ginagamit. Okay, dito sa mga verses na mapapag-aralan natin as we go along chapter 15 of the book of John. So the Lord used an analogy of the grapevine as He conveyed necessary truths in illustrating our union and dependency upon the Lord Jesus Christ. So dito, makikita natin hindi lang ibinibigyan ng kahalagahan yung relasyon natin sa Panginoon. Pero when we talk about remaining and abiding in the Lord, it talks about how we need to depend always on Him. Na parang we need to attach always. Hindi natin pwedeng tanggalin yung sarili natin sa Kanya, no? We cannot survive, no, without the Lord, no? Kung kaya kailangan nating magpatuloy na manatili, patuloy tayong naka-attach sa ating Panginoon. Yun ang binibigyan ng pansin dito, no? Dito sa analogy na ito, na ini-illustrate niya to yung union natin sa Kanya. Pag sinabi nating union, no, na pinapahalaga niya dito yung pakikiisa natin sa ating Panginoong Kristo, no, kagaya ng pakikiisa niya sa Diyos Ama. Sabi nga niya sa kanyang mga salita that the Father is in Him and Him in the Father. The same thing in this passage, no, patuloy natin makikita yung pakikiisa natin, yung union natin sa ating Panginoon, wherein He is saying that if you abide in me, I will abide in you. No? If you remain in me, I will remain in you. So makikita natin yung union na yon, na kapag tayo nanatili kay Lord, nanatili rin ang ating Panginoong Kristo sa atin. So hindi lang po yung union ang nilalarawan dito sa analogy na ito, kundi isa sa mga ini-illustrate dito, yung dependency natin sa Panginoong Kristo. That everything that we need in our lives to survive, to grow, can be found only in the Lord Jesus Christ, who is the vine, no? Kaya kung tayo mga branches, kung tatanggalin natin ating mga sarili sa puno, no, then hindi tayo magsusurvive talaga. Doon natin talaga matatagpuan ang lahat-lahat ng bagay patungkol sa ating buhay bilang isang mga mananampalataya ng ating Panginoon. So ano bang ibig sabihin ng analogy? Ano bang ibig sabihin ng analogy? No? Kasi sabi nga natin noong last time sa ating pong hermeneutics, no, we talk about the gospel, how to understand, how to interpret the gospel and the parables. Isa sa mga nakikita natin na nagtuturo lagi si Lord ng mga parables. At the same time, sa kanyang pagtuturo, gumagamit siya ng mga figure of speech, no? At isa sa mga patuloy niyang ginagamit dito sa pamamaraan upang magturo sa tao ay yung analogy. Ano bang ibig ng analogy? Ang analogy, mga kapatid, is a comparison. So dito may pagpapakumpara, no, between things that have similar features. So ang Panginoong Kristo, madalas makikita natin in the gospel, He always use analogies. At ginagamit niya itong analogy para i-establish yung relationship between two things na merong the same features. No? Pinagkukumpara niya ito at itong dalawang bagay na ito ay merong parehong features, no? Sabi nga natin, He often used to help
explain a principle. No? Ginagamit niya itong analogy para i-explain po ang isang principle or isang idea or isang katotohanan patungkol po sa binibigyan niya ng kahalagahan sa kanyang mga salita. So dito makikita natin dito dahil ang kanyang gustong iparating sa kanyang mga disciples is yung how they need to remain and abide in the Lord. Gumamit siya ng isang analogy, isang comparison to illustrate yung two important things, no, na may the same pictures. At maikukumpara nga natin dito yung sa ating sa comparison ng na analogy na ito, makita natin the Lord Jesus Christ likened himself as a vine, no? At tayo naman bilang mga tagapagsunod niya, he likened it as the branches. Okay, so makita natin dito yung vine, tsaka yung branches, tayo naman si Jesus Christ at ang bawat isa sa atin. So dito natin makita yung comparison na may hinahalin tulad niya yung kanyang sarili as a vine. Tayo naman hinahalin tulad niya rin bilang mga branches. Okay, so bibigyan natin ng pansin yan later on. Okay, a grapevine. Ano bang isang grapevine? Kasi ginamit niya yung analogy ng isang grapevine. So para maintindihan natin yung passage na ito, kailangan natin makita naturally ano bang ibig sabihin ng grapevine. No? It's kung saan lumalago ang ubas. Dito sa atin, no, sa Pilipinas, maaring hindi pa tayo nakakita man tayo sa Europe or sa Jordan, meron pong grapevine, no? So kung makakita man tayo, makikita, dapat nating maintindihan paano ba ito lumalago, no? At ano ba ang karakteristik ng isang grapevine? Kasi yun yung makikita natin dito sa passage nito sa John chapter 15, no? So sinabi ng Panginoon na He prunes or He removed the branches that does not bear fruit. So, ibig sabihin, sa isang grapevine pala, naturally, kung makikita natin ang isang grapevine, isa siyang halaman kung saan lumalago ang mga ubas, no? At posible sa isang grapevine na malago siya sa dahon, pero walang prutas, wala siyang ubas. So, kaya nga sinasabi ni Lord dito sa passage na ito, na bakit niya sinabi na there are branches that does not bear fruit dito at ito'y tatanggalin dahil they will be cut off by the father or the gardener. So, posible yon kasi kung naturally kapag titingnan natin ang isang grapevine, maaaring malago siya sa kanyang dahon, o sa mga shoots, sa mga leaves, pero walang prutas. So, pwedeng mangyari yan sa isang grapevine. Kaya magtataka tayo, bakit sinasabi ni Lord dito sa analogy niya, ganoon? Kasi yun yung makikita natin sa grapevine. Kaya nga ginagamit niya yung karakteristik ng isang grapevine to illustrate yung ating relationship with Him, at the same time, our dependency, and also our, sabi nga natin, yung ating pong union with the Lord, no? When we are called to abide in the Lord, no? Wherein we are called to remain in the Lord Jesus Christ. So dito, it is possible for the grapevine to have shoots and leaves without grapes. So it is necessary, kaya ang ginagawa kapag merong pong ganyang grapevine, ang ginagawa dito, pinuprune niya, tinitrim nung gardener. Kaya kung makakakita tayo, kung nakakaintindi kayo sa halaman, no? But then, kung yung mga talagang profession nila is yung mga ganyan, yung mga gardener, mga vine dresser, no? Alam nila ang gagawin nila sa grapevine na yan na kapag hindi po siya namumunga, pero malago sila sa mga dahon, no? Ang ginagawa na nila, pinuprune, tinitrim. Kaya kung mapapansin natin dito, yun din ang makikita natin dito sa analogy na ito sa 15, no? May pagpupruning din ang ama, may tinitrim din siya, no? Para mamunga itong branch na ito. So, hindi lang to parang inisip lang ni Lord, no? Kaya nga makita natin, yung analogy na ito ay katotohanan na naturally makikita natin sa isang grapevine at ginamit niya yon to illustrate our relationship with the Lord Jesus Christ as being the branches. Okay? So, dito natin makita. So, sabi dito, pinuprune niya, tinitrim niya yung mga branches with no fruit. At sabi nga natin, so that they do not sabi natin drains, no? Yung hindi na de-drain yung nutrients away from the grapes. So fruitful branches naman, yung mga branches naman na merong bunga,
ay ito'y lalo niyang pinuprune, no? Kapag isang gardener, kapag nakakita siya ng branch na hitik na namumunga na, may mga bunga, no? Lalo pa niya itong pinuprune para lalo pang maghitik sa bunga, no? So that it will be much more fruitful. So merong ginagawa yung gardener or yung vine dresser sa isang natural na grapevine sa mga branches na walang bunga. Ganun naman, meron yung mga branches na namumunga, meron din siyang ginagawa para lalong mamunga. Okay, so yung makikita nating naturally sa isang grapevine. So we can see itong pictures na ito, itong mga karakteristik na ito na diniscuss ko sa iyo naturally as sa isang grapevine. Dito sa illustration na ginawa ng Panginoon, nung gumamit siya ng analogy of the grapevine to illustrate yung ating pong relationship with the Lord. So, anong unang-unang binigyan ng pansin niya dito ni Lord? So, sa verse 1a, let's go now to our verses. Ang sabi niya sa verse 1a, I am the true vine. Okay? So, hihimay-himayin natin ito. Sometimes when we talk about verse 1a, okay, tinanggap natin, okay, si Jesus is a true vine. O, ganun na lang. No? Pero, we need to understand yung mga sinasabi ni Lord dito. Kasi, nung inangkin niya yung I am the true vine, there's something that we need to understand, we need to take hold of these words of the Lord. So itong verse na ito, na 1a, is another great I am saying of the Lord. Kasi, di ba sa Book of John, merong 7 I am sayings na binigyan ng pansin dito ni John, na lagi niyang in-establish, sinulat dito sa Book of John, yung mga great I am sayings of the Lord. At isa sa mga great I ams nga ay itong John chapter 15:1, that I am the true vine. Okay? So, merong I am the door, I am the gate, no? I am the resurrection and life, I am the living bread. So, ang dami na nating napag-uralan sa mga nakaraan nating mga chapters in the Book of John regarding the great I am sayings of the Lord. So dito makikita natin, isa na naman ito sa mga great I am sayings ng ating Panginoong Hesukristo. So we can see from this figure of the grapevine, dito sa paglalarawan ng ating Panginoong Hesukristo of the grapevine, that the branches, no, sabi nga natin, are totally dependent upon the vine for life and nutrients for them to bear fruit. So, kung makikita natin ang isang grapevine, no, yung mga branches, totally dependent sila para magkaroon ng nutrients, mga nourishment, no, itong dahon na ito upang sila'y mamunga. Okay, so doon sila kumukuha ng mga nutrients, doon sa pinakasanga, no, yung sabi nga natin, to the vine, yung pinakapuno, no, doon sila kumukuha talaga ng nutrients, mga bagay na nourishment para mabuhay po itong mga branches na ito. So when Jesus Christ claimed that He is the true vine, anong ini-imply nito? No, gusto nating alamin, Lord, anong bang ibig mong sabihin, no, nung sinabi mong I am the true vine? No, himay-himayin natin ito. No, hindi lang gusto natin maintindihan na tinanggap natin, okay, Jesus Christ is the true vine. Okay, so that's it. Pero when we want to understand the word of the Lord, we try to observe, we try to ask, ano bang ibig sabihin nitong verse na ito for us to really take the principle or the nutrients out of this verse nung sinabi ng Panginoon that He is the true vine. So, number 1 na makikita natin dito, Jesus is the true vine implies that He is the only source of life, nourishment, and fruit bearing. Kung ang mga sanga o yung branches ay talagang dependent sa pinaka-katawan, no, yung pinaka-vine, no, kaya yung mga branches very dependent sila sa katawan ng puno. Okay, ganun din naman ang sinasabi dito ni Lord. Nung sinabi niya, I am the true vine, so lahat ng mga sanga, yung mga branches, nakadepend sa Kanya, sa life, sa nourishment, sa pag-fruit bearing. So kung wala yung vine, no, the branches cannot really bear fruit because doon ito ang nagbibigay sa kanila ng nutrient, ng mga nourishment, ng mga bagay upang mamunga po isang puno, no, yung tinatawag natin, especially the grapevine. So dito, makita natin sabi niya that Jesus Christ is the true vine
wherein later on, sinabi niya that you are the branches. So if we are the branches, kailangan natin manatili doon sa puno, doon sa vine, no, for us to really bear fruit. No, kaya nga napaka-importante 'yon. So hindi po natin bibigyan muna ng pansin yung patungkol sa atin as the branches, no? Pero bibigyan muna natin ng pansin regarding about the Lord as the true vine. So dito, sinasabi ni Lord, ini-imply niya ang katotohanan that there is no life, there is no nourishment, there is no fruit bearing apart from Him as the vine. Okay. So kung siya yung puno, siyang nagbibigay ng buhay, nagbibigay nourishment, nagbibigay ng pamamaraan para bear ng fruit. Okay, so that is one of the important thing that we need to understand. Pangalawa, Jesus is the true vine implies that, sabi ko nga dun sa nag-hermeneutics tayo, no, binigyan natin ng pansin, yung word na true. Okay, hindi niya sinabi, I am the vine. Pero bet siningit niya yung true. Okay? Take note of that, no? Kaya nga pag nag-aaral tayo, take notes of the words, no? Every words ay mahalaga. Hindi niya sinabi, I am the vine, okay? But then I am the true vine. Okay? So, dito natin makikita, I am the true vine. The word the, okay? Hindi niya sinabi, I am a true vine, okay? But I am the. Okay, the word da na naman. Okay, pag sinabi nating da, iisa lang yon. Wala nang iba. He is the only source, no? He is the only vine. Okay. So da. Tapos yung word na true, hindi na sinabi I am the vine, okay? But I am the true vine. So yung word na true, ito ay nagbibigay sa atin ng kahalagahan, or it really talks to us that there are false vine. Kung may true, merong false. Okay? Kaya nga, it's either false or true all false. Kaya nga, true all false nga, di ba? So, pag merong true, may posibleng merong false. Kaya inaangkin dito ni Lord, meron siyang kine-claim. Kaya nga, pag lahat ng mga great I am sayings, merong kine-claim si Lord. Kaya ano ang kine-claim niya dito? I am the true vine. Ako lamang ang tunay na vine. Ang binibigyan niya kasi is because there are other false vine na doon humuhugot yung iba ng life, nourishment, at mga bagay na kinakailangan nila. Okay, so dito natin makikita, no, yung possibility na even tayo mga disciples, no, kaya nga check natin mamaya ang ating mga buhay mamaya when we reflect on this passage, no. Si Jesus ba talaga yung true vine natin, or we have false vines as well? No? Talaga tayo ba ay fully nag-depend lang sa Kanya, or apart from the Lord, meron din tayong mga ibang vine na doon din tayo humuhugot ng lakas, doon tayo rin humuhugot ng nourishment para masatisfy tayo sa ating mga buhay. Okay, but then, kaya nga binibigyan ng pansin dito, ako lang ang tunay na vine. Wala nang iba. Kaya yun ang binibigyan ni Lord dun eh. Kaya nga kung hindi natin i-expound itong mga sinasabi ni Lord, kaya nagiging malalim tayo lagi sa ating pag-aaral. 6 verses, pero malaman naman ang ginagawa natin dito. Kasi we take everything that we need to understand regarding the words. Word by word, phrase by phrase, no, ang ginagamit natin dito. So dito makita natin the truth that there are other vines, na makikita natin, that tells us that it is possible that we are abiding in a wrong vine and not on the Lord who is the true vine. Yun po yung katotohanan na yan. Kasi kung walang ibang vine, bakit niya sinabing I am the true vine? Ba't nilagyan pa niya ng true? So, ibig sabihin, merong kinaangkin si Lord na merong mga ibang vine, hindi lang ako, pero ako ang tunay na vine. Okay, so it is possible pala tayo mga disciples niya, mga believers in the Lord, it's still possible that we are in a wrong vine kung saan tayo naka-attach. Titingnan natin mamaya, saan ba tayo naka-attach mga kapatid? No, we need to understand where we are abiding now, no? Where we are attaching ourselves. So, it may mean that we are abiding in a wrong vine. So, titingnan natin, is it Jesus Christ is our vine, or we are in a wrong vine, mga kapatid. So,
dito natin makita, sinasabi ni Lord, I am the true vine. So some people have other vines which they abide to draw out life, strength, nourishment, and enrichment. May mga tao, mga kapatid, na ang kanilang vine ay hindi si Jesus. Pero marami silang mga vine kung saan sila humuhugot ng buhay, ng kalakasan, ng nourishment, ng enrichment. Oh? Kaya nga mapapansin natin dito, yung vines in our lives, no, symbolizes, no, kung merong mga wrong vines, ano bang ibig sabihin ng vine sa ating buhay? Ano sinisimbol ng vine sa ating buhay, mga kapatid? Vines in our lives symbolizes who and what we cling to in finding life. Kung saan tayo ina-attach, kung saan natin ina-attach, kinikling natin yung ating sarili sa isang tao o isang bagay at doon tayo humuhugot ng buhay. Okay, so posible po na ang vine ay isang tao, kaya nakakamangha o nakakapagtaka ang isang tao na para bang kapag ang kanyang buhay inilagak niya sa isang tao, kaya kapag namatay na, parang wala na rin siyang buhay kasi ang buhay niya ay yung taong namatay. Okay, so kapag ang buhay mo, humuhugot ka ang pinakabain mo ay yung bahay at lupa mo, pag nasunog na, wala nang buhay. O you cannot really go ahead. No? So maraming vine na nagsisimbolize sa ating buhay. It may be bank account, it may be resources, it can be material things, no? Kung saan tayo humuhugot ng lahat-lahat patungkol sa ating mga buhay. No? But then, we can see here, mga profession natin. False vines can be characterized by material possessions, yung mga wealth natin. Maraming tao ang kanilang vine kung saan humuhugot sila ng lakas, lahat ng bagay, yung kanilang mga profesyon, kanilang mga career, yung kanilang even yung mga loved ones, no, mga tao, no, doon sila humuhugot ng lahat ng kanilang mga kailangan sa kanilang buhay. Sabi nga natin, where we attach ourselves and find life, kung saan natin ina-attach ang ating buhay at doon tayo humuhugot ng kalakasan, ng kasiglahan, ng enrichment is our vine, mga kapatid. At yun yung katotohanan sa ating buhay. Kung ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas, nagbibigay sa inyo ng enrichment, ng nourishment, yun yung vine mo. Ngayon, ang malaking tanong dyan, yung ba si Lord? O it may be hindi si Lord yun. So, kailangan nating tingnan yun mamaya sa ating mga buhay if we have the true vine in our lives. Is Jesus our true vine, mga kapatid? That's a big question mark that we need to ask ourselves. And are we really abiding or are we abiding in the wrong vine? No, kaya tingnan natin kasi posible pala na as branches, as bilang mga believers, our vine is not the Lord. It may be a wrong vine that we are attaching and clinging to, no, to find life, nourishment, and enrichment. Okay, let's go now to verse 1b. Okay, naintindihan natin muna yung 1a. I am the true vine, that Jesus Christ is only the true vine, but there are other vines, no? So we need to really see. At inaangkin dito ni Lord na siya lamang talaga ang tunay na vine na makapagbibigay buhay, magbibigay enrichment, magbibigay nourishment, no, sa isang tao. At higit sa lahat, for them to bear fruit. Okay, so pangalawa, verse 1b, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Where every branch that does bear fruit, He prunes so that it, sabi nga natin, it will be even more fruitful. So meron pong ginagawa dito. And yung gardener, sabi nga natin kanina when we talk about a natural grapevine, may gardener, no, yung mga vine dresser na siyang nangangalaga ng mga vine, ng mga grapevine. At sa kanyang pangangalaga ng grapevine, meron siyang mga ginagawa sa mga branches na hindi namumunga at meron din siyang ginagawa sa mga branches na namumunga. So dito natin makita the same thing in verse 1b. At sino yung gardener? Sino yung vine dresser? The Father is now the vine dresser. Si Jesus Christ yung pinaka-vine, okay? Yung pinakakatawan, yung pinakapuno, and then ang Diyos Ama naman ang vine dresser. Siya yung gardener. Okay. So ano ginagawa daw ng gardener, no?
At dito yung analogy, may comparison, just like a gardener, a very natural gardener na tinitrim niya, kinakat niya yung mga branches, no? Meron din naman na pinuprune niya yung mga namumunga ng mga branches para patuloy pang ito yung mamunga pa lalo. So ganoon din ang makikita natin dito sa analogy na ginamit ni Jesus Christ, na ang Diyos Ama pala ang siyang nagpuprune, siya yung nagtitrim para ang mga branches ay mamunga. At tayo nga yung mga branches later on. Okay, so dito makita natin. So Jesus is the only true vine. Naintindihan na natin yon, na siya yung tunay na puno, o he is the only true source of life, nourishment, and enrichment, and fruit bearing. But also, dito natin makikita that, makikita natin dito that we need to really find nourishment in the Lord alone, but it is the hand of the Father. So yung kamay ng Father, siya yung nagpuprune, no? So when you are pruning, you need to use your hand, no? So dito yung hand ng Father ang siyang nakapagbubunga sa bawat isa sa atin. Yung hand of the Father, hindi lang tayo lalago para manatili lang doon sa pinakapuno o sa vine, pero we need the hand of God to continue to grow, okay, to continue to bear fruit. Now, we find growth in the vine, okay? Kailangan nating manatili sa Panginoon sa Kristo kasi hindi tayo lalago kung hindi tayo naka-attach the vine. Ito nagbibigay buhay sa atin, nourishment and enrichment. But then, kailangan din natin yung kamay ng Diyos Ama, the hand of the Father, no, for us to bear fruit. Okay? Kasi meron siyang ginagawa para mag-bear fruit yung mga branches. So si Jesus Christ ang nagbibigay sa atin ng growth. Okay? Yung Ama naman ang nagbibigay sa atin ng fruit bearing para tayo makapamunga. Yung mamumunga, yung hindi namumunga, yung makapamumunga palalo, yung mga namumunga na. Okay? So yung hand of the Father ang gumagawa nun. Okay? So yung vine dresser. Okay, so dito natin makita, we find growth in the Lord Jesus Christ as the true vine, but the hand of the Father is what makes us to bear fruit and also to bear much fruit. Okay? So both, sa mga hindi namumunga at the same time sa mga namumunga na. So dito natin makita what are the works of the gardener, no, represented by the Father in this analogy. Ano yung ginagawa ng gardener na makikita natin dito sa analogy na binigyan ng Panginoon ng kahalagahan to illustrate yung work of the hand of God sa bawat isa sa atin. So the Father cuts off every branch that bears no fruit. This reveals that even we are attached to Jesus, who is the vine, it is possible that we are not bearing fruit. Okay, so ito yung unang-una natin that the Father cuts off every branch that bears no fruit. So, posible pala, naka-attach tayo kay Lord. Mga believers tayo, mga disciples tayo, no? That Jesus Christ is our Lord, but we are not bearing fruit in our lives, no? Posible po yan, kasi yun po yung sinasabi dito ni Jesus Christ. In our relationship with the Lord, no? Marami na, 10 years, 30 years, no? 15 years na kay Lord, pero hindi pa namumunga sa kanilang mga buhay. No? So it means to say, yun po yung katotohanan na yan. No? They are believers in the Lord, they are attached in the Lord, but then they are not really bearing fruit. Ganon din ang makikita natin sa isang grapevine. May mga branches na naka-attach kay Lord, pero hindi sila nagbe-bear fruit. Hindi sila namumunga. Okay, so makikita natin yung katotohanan na yan dito sa analogy ni Lord. Okay, a branch with green leaves looks good. Okay, di ba kung pakikita mo ang isang grapevine, isang halaman, parang ang ganda niyang tingnan dahil green na green siya, ang dami niyang dahon, no? Punong-puno ng dahon, no? Makita natin that sabi nga natin that it can look so green at punong-puno ng mga leaves, no? Ang gandang tingnan in appearance, but there is no more than being good when it has bunches of fruits. Tingnan niyo po, ikukumpara ninyo isang sanga, isang branch. Na punong-puno siya, very green siya, no? Na talagang punong-puno ng dahon.
Okay, ang gandang tingnan, no? Parang sabi nga malagong malago, no? Parang sa atin okay na yung leaves. Merong mga leaves pag nakita natin na green siya talaga at punong-puno ng mga dahon, akala natin okay na eh. Pero ikumpara naman ninyo na sa isang branch naman, okay, isang branch punong-puno lang ng dahon, very green siya. Okay, malago. But then, kung titingnan naman natin, on the other hand, i-compare mo naman ito ng isang branch na punong-puno rin na same thing na mga green leaves. Marami rin siyang leaves, pero may mga bunches of fruit. No, merong mga prutas. So, alin ang gusto natin dito na tingin natin mas maganda? I believe it should be the branch na punong-puno ng mga dahon na green and then merong mga bunches of fruits na nakabitin. So, ang gandang tingnan lalo nun. So, sa ating buhay, huwag tayo maging kontento na mga branches lang tayo na okay, maayos tayo, very green tayo, no? But then, in reality, wala tayong mga bunga. No, we are not bearing fruit in our lives. Compare naman sa ibang mga disciples, mga believers na the same thing, very green sila sa kanilang buhay, but then they are bearing fruit in our lives. No? So, we will not be contented of that, mga kapatid. Kasi sa atin, okay na yung makita natin ang isang sanga na talagang green siya, punong-puno ng dahon. Pero it doesn't mean na green siya, punong-puno ng dahon ay okay po yung sanga na yon. Because in reality, what is the truth is that hindi lang siya dapat na punong-puno ng dahon at very green, but there should be bunches of fruit hanging on that branches. If it is a bearing or a tree bearing fruit, no? Tree, no? Kung makikita natin dito. So, makikita natin dito that ayaw natin yon, no? We will not be contented on that, having green leaves lang. And tingnan mo nga yung buhay mo, are just only green leaves, mga kapatid? But praise the Lord, kung tayo po ay may mga bunga na talagang makikita na natin. We need not to be contented na very green na green lang tayo sa mga dahon as being branches. There should be fruit, bunches of fruit, mga kapatid, that should be seen in our lives, no? At yun yung makikita natin dito. So growth and fruit bearing are the two important aspects of our Christian life. Number one, growth. Lalago dapat ang bawat isa atin. Hindi lang tayo mag-grow. Okay, it is possible that you are growing but you are not fruit bearing. Kasi dalawang bagay, growth and fruit bearing ang dapat sa buhay nating mga Kristiyano. Namumunga. Hindi lang tayo lumalago. So may posible na lumalago kayo in maybe sa years, no, sa inyong mga ibang bagay pero hindi kayo nagpo-fruit bearing. So dalawang bagay po ang dapat niyan. Nag-grow tayo, as we grow, we are fruit bearing. No, namumunga tayo. Yan ang pinaka-importanting aspect ng isang buhay na Kristiyano. It is possible for us to grow years but bearing fruit but not bearing fruit into our lives. Okay, lumalago lang tayo sa taon, sa bilang ng araw, kaya nga it can be you are 30 years, 15 years, no? Pero ang tanong, green na green ka sa leaves, but ang tanong, may bunga ka ba? That's one thing that we need to see in our lives, mga kapatid. We need not to be contented that we are growing. But growth in the Bible is fruit bearing, namumunga. Yun yung tunay na growth. Doon natin makikita, masusukat ang maturity. Doon natin makikita talaga yung tunay na lumalago ba tayo. O hindi lang sa years, sa kaalaman, kundi out of those years, out of those knowledge, nagbe-bear fruit tayo sa ating mga buhay. That's very important. No? Okay, so what does the Father do when the branches characterized by our lives are not bearing fruit? O, doon muna tayo, no? Dalawa raw po ang ginagawa niya sa isang branch na, una, may branch na hindi namumunga, may branch naman na namumunga, meron siyang ginagawa on both. So punta muna tayo sa branch na hindi namumunga kasi possible daw na tayo ay naka-attach kay Lord pero hindi tayo nabumunga. So anong ginagawa ni Lord dito sa mga ganong klaseng mga Kristiyano? Okay, so number one, makita natin dito, He cuts off every branch that bears no fruit. Now, this is an analogy. No, in reality, okay, so hindi ibig sabihin dito na
ikakat yung branch, no? Puputol-putulin. Paano kung lahat ng branches ay hindi namumunga? So wala nang natirang mga branches, no? So pulo na lang nakita natin sa in a natural sting, no? Kung gano'n ang nakikita natin, kung yun ang ginagawa ng isang gardener naturally, kunyari isang grapevine, no? Lahat ng branches green na green siya naman, no? Pero walang bunga. So anong gagawin niya? Puputulin niya lahat yung mga branches na nun? Yung ba ang gagawin nun, gardener? O kasi, so wala na. Pamamatay na yung halaman. Wala na yung mga branches. No? So ang natira yung vine na lang. Okay, so yung buhay ang sinasabi dito ng ano. So it is not a literal thing, mga kapatid. Yung ginamit na cut off dito, o take away, merong take away na ibang mga translation, ginamit take away, may ginamit na cut off, sa NIV cut off ang ginamit. So ano bang ibig sabihin nito? Kasi kung literal, ang ibig sabihin ng cut off, puputulin. So kung bawat isa sa atin pala, okay, naka-attach kay Lord dahil hindi tayo namumunga, ang Diyos Ama raw ay itatanggalin tayo sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun bang ibig sabihin nun? So masyado naman yatang medyo strict si Father, no? Pag ganun. So tingnan natin yung bang ibig sabihin ng cut off, mga kapatid. No, it is important to understand that the word cut off is not what we think means. Okay, we know what cut off means in our English vocabulary. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, in our hermeneutics, although we are always, meron na tayong English translation, pero yung English language natin, mga meaning ng English, sometimes limited when it comes to the original manuscript of Greek. Sa Greek word, kasi may mga words na the same thing, may mga root na ganon na parang hindi lang siya isang meaning, no? Marami siya, no? Yung isang root word, it can mean so many things. Okay, hindi siya pwedeng isa lang. Kaya yung cut off na English, akala natin cut off. Wala nang ibang meaning kasi pag sinabi natin cut off, pag sinabi ng cut off, tatanggalin kagad, puputulin kagad. Yun naman ang ibig sabihin nun. Pero we need to look now, kaya nga sa ating hermeneutics, we talk about yung content study. Content study, na dun yung mga detailed word study. We have to go back to the Greek, we have to go back to the Aramaic, we have to go back to the Hebrew word for us to fully understand. In the Greek manuscript, the word cut off is airo. Okay, yung Greek word na airo. Ano bang ibig sabihin ng airo in Greek? Okay, kung titingnan natin yon sa lexicon or sa original manuscript, no, to look upon the English word cut off, it means to say lift up or take up or pick up. Hindi tatanggalin. Ililift siya, no? Parang ililift siya or iti-take up or ipipick up siya. Yun ang ibig sabihin po in the original Greek manuscript. No? Yung the word na cut off. So, hindi siya talaga parehas ng English word na cut off. Okay? So, lift up and move from the place to another. Meron ding meaning din doon na hindi lang po siya ililip up, kundi ililip up siya at i-move siya from the place that he is now and put it to another place. Okay? So parang yun ang ibig sabihin doon. Okay? Parang ililipat o merong itataas, no? So dito natin makikita yon. So from the meaning, the Father is the vine dresser is not literally cutting off branches that bears no fruit. But He is doing something out of His hand to lift up and to take up these branches so that they may bear fruit in their lives. So may ginagawa ang Panginoon Diyos Ama sa ating buhay. Meron siyang mga ginagawa na as a vine dresser para mamunga tayo. Hindi niya tayo tinatanggal sa ating attachment from the Lord, no? Kasi sabi nga ni Lord, no, everyone who had been given to me by the Father, nothing can take them out from me. Okay, so ibig sabihin, no one can take them out of the Lord. Okay, kung ito'y ibinigay na ng Diyos Ama sa Diyos Anak, it is the Father who draws people to the Lord. And once they are drawn to the Lord Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, nothing can take them out from me. No, it means to say in our lives, in our lives, no,
merong mga bagay talaga na posible sa ating buhay na hindi ibig sabihin naman na carnal tayo, no? Ibig sabihin may mga Kristiyano talaga na talagang nag-i-struggle din sa kanila. But nandun yung desire nila talaga na that they desire to follow the Lord, and they are really having that desire to do everything, no, in their Christian life. No, but then there are moments na parang may mga bagay na pumipigil. Okay, so that's the case na kaya hindi sila namumunga. Hindi ibig sabihin hindi sila na born again, hindi sila talaga na saved. They are really saved. They are really born again in the Spirit. Kaya lang alam natin may mga bagay dito sa lupa, mga kapatid, naghihinder sa atin. No, hindi na ibig sabihin mga perpekto na tayo nung na born again tayo. Hindi eh. Nandito pa rin tayo sa lupa, no? May mga troubles pa rin tayong pinagdadaanan, may mga bagay na pumipigil sa ating buhay. No, sometimes na yun yung nagiging hadlang sometimes, no? Kaya and because of that, it's hard for us to follow. Sometimes na-delay yung mga bunga, no? So sa mga ganung bagay, yun yung sinasabi ni Lord. Meron siyang ginagawa sa atin para mamunga tayo. Yun yung mga branches na nagbe-bear fruit. No, hindi talaga totally tatanggalin tayo in our relationship with the Lord Jesus Christ. No, that is not what the Father is telling. No, Jesus Christ is telling here. He's doing out of the hand of the Lord. He's using everything for us to bear fruit. Okay, meron siyang ginagawang pamamaraan sa ating mga buhay na hindi man isang specific lang. So, iba't ibang mga pamaraan para mamunga isang Kristiyano. And so that is what the cutting off means here in this passage. So the Father prunes, so yung una, He is lifting up, He is doing something doon sa mga branches para sila yung makapamunga. Okay? Now, ito naman, meron naman yung mga talagang sabi nga natin, no? Meron naman yung mga branches na namumunga na. So ano ginagawa nung vine dresser? Pinuprune siya. Okay, yung parang tinitrim palalo. So, may pruning, may trimming para lalong maghitik pa sa bunga. So, yun yung ginagawa ng vine dresser. At it is the same thing that the Lord Jesus Christ also said when it comes to the Father. Naturally, sabi nga natin, pruning is essential for fruit bearing. Kaya, kung very familiar kayo sa paghahalaman, no? Talagang ang pinuprune ang mga halaman para lalo pang lumago, yung mga fruit bearing lalo pang maghitik sa bunga. Pinuprune siya, okay? Very essential po yung ganung pamamaraan, no, sa gardening at sa mga bagay patungkol sa mga halaman. So dito natin makita, similarly, we need the pruning works of the Father. We need the pruning hands of the Father for us to bear more fruit. Namumunga na tayo pero lalo tayong gustong ng Panginoon, Diyos Ama natin, na mamunga pa lalo. So, pinuprune pa niya tayo lalo. Okay, para lalo pa tayo mamunga sa ating mga buhay. So, that is one of the work of the Father, no, in our life. Naturally, fruits can be either good or bad. Okay, ito na. May mga bunga, okay, sa isang puno, makita mo, hitik-hitik na bunga, no? Ang daming bunga, okay. But ang gandang tingnan, no? Ang gandang kainin. Pero marireveal na yan whether that fruit is bad or not. Okay? Pag kinain mo, may mga prutas, di ba? Ang asim, meron namang matamis, pero ang gandang tingnan, no? So, hindi mo siya makikita out of by seeing it. Kasi pag bumili ka sa isang fruit store, okay, ang ganda niyan tingnan, no? Pero pag nung binili mo, akala mo matamis siya. Pero it's not really a good fruit kasi ang asim, no? May mga ganon, no? Hindi naman maganda talaga siya na matamis or ganon yung lasa. So there are fruits na talagang fruit siya. So merong mga halaman o mga branches na hitik, no? Maraming bunga. Pero it doesn't mean na yung bunga nila ay really good. It can be also a bad. Okay, so dito natin makita kasi posibleng mangyari yon. Kaya nga may mga prutas na binibilin tayo na parang ang ganda tingnan lang sa mata, but then pag kinain natin, hindi talaga magandang prutas. No? Kasi hindi siya ganun yung inaasahan natin. Okay, na lasa or yung the way we are able to see, no? May mga grapes na maasim, meron namang mga grapes na matatamis. Okay? So
ang ganda niyan tingnan pag binili mo sa supermarket, pero kaya minsan nga tinitikman muna natin bago tayo pumili, di ba? Kasi hindi tayo pwedeng mag-judge lang sa tinitingnan, kasi pwedeng sa tingin ang ganda lang talaga kainin, pero hindi naman talaga siya talagang masarap kainin. Okay, so that is something here. So why the Father needs the pruning is because doon niya talaga tinitingnan na yung fruit natin is talagang really good fruit. Okay? Because it is possible that we are also bearing fruit, pero it doesn't mean na yung fruit natin is not a good fruit. Kasi makikita natin later on 'yan sa mga sa mga passages of the Bible ni Lord. Kaya nga sabi niya, how do we determine? No, we have to determine by the fruit that they bear. Sabi nga ni Lord Jesus Christ. Paano malalaman natin kung itong taong ito, itong tree na ito ay talagang good or bad tree? By its fruit. Okay, so it means to say, posible na dalawang puno na namumunga siya, but how do we distinguish between these two trees, ang good tree at ang bad tree? Yung sa pamamagitan ng bunga. Okay, parehong namumunga. Pero pwedeng bad fruit, merong good fruit. So, ganun din pwedeng posible sa buhay natin. Namumuhay tayo, pero hindi talaga maganda yung fruit natin. Okay, so it is possible we have fruit, but then the fruit that we have is not really good. So, the Father prunes every branch that does not bear fruit. No? So, but then the same thing is bearing fruit para talagang yung quality ng fruit ay yun po yung ginagawa ng Panginoon. No? We will not be satisfied of having fruit in our lives, for it is possible that the fruit are not really good quality. Naturally, fruits can be either good or bad. No, there are fruits that seems good to see, but when you taste it, it is not really good or sweet. So this reveals that the believers in the Lord are not only to be attached to the Lord Jesus Christ as the vine to grow, mga kapatid, but we need and to find nourishment and enrichments in our lives, but also we have to submit from the hands of the Father for us to bear fruit. Yung pruning, naturally, hindi po yan masarap. Come to think, sa isang halaman, tinitrim, pinuprune. Hindi po madali yun sa isang halaman. So, come to think in our lives, yung pruning na hand of the Lord, hindi po yan masarap. No, may mga bagay na talagang ipuprune tayo para mamunga tayo, pero medyo masakit yung pamamaraan ni Father. O kasi meron siyang ginagamit upang talo tayo mamunga para magkaroon ng good quality yung mga fruit natin, yung mga hindi talagang magandang fruit, magiging good fruit. At may mga ginagawa si Lord na yon, ang mga pamamaraan out of His hand na hindi talaga masarap, na talagang medyo masakit yung mangyayari sa ating mga buhay. But then, ang reality naman noon, after that, is that there is really quality out of us, no, when it comes to our fruit. So, dito natin makikita that we need to submit, we have to subject ourselves to the hand of the Father for us really to bear fruit as believers in the Lord. Okay? So, yung spiritual pruning, so, meron tayong natural pruning, no, sa isang halaman. Sa ating buhay, dahil tayo mga branches at the Father is the gardener, merong tinatawag na spiritual pruning. In spiritual pruning, although painful siya, is not a punishment. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos Ama natin kapag pinuprune niya tayo. Okay? Don't look it as a parang punishment, although very painful siya, no, sa ating buhay. For believers, it is a reward. Tingnan natin yon as a reward for us, no? Na although masakit siya, but it is a kind of reward that the Father is the vine dresser who prunes the life of everyone who abides in Christ and bears the fruit of Christ. Gusto niya mamunga tayo, no? We need to bear fruit of Christ. We need not only to abide in the Lord, but also we need to bear the fruit of the Lord Jesus Christ. No, yung mamunga tayo, no, out of our attachment to the Lord. So spiritual pruning, mga kapatid, enhances our spiritual growth by sabi nga natin
ito'y nag-i-inhibit ng spiritual growth, no? Nagbibigay ito na parang ito ay parang reward or may benefit out of it kapag tayo po sinasubject natin ng ating mga buhay sa hands ng Father as the gardener, as the vine dresser, para tayo lalo ay mamunga as we attach ourselves to the vine who is the Lord Jesus Christ. So pruning is a way of, sabi nga natin, a cleansing also. Bakit tinitrim ng gardener yung mga sanga? Nililinis, okay, nung mga, para lalo pang walang magte-take ng mga nutrient at yung mga bagay na talagang kailangan lang mag-take ng nutrient ang siyang magte-take of it. Okay, so yung mga bagay na yon, yung mga sa isang halaman, tinatanggal yon, no? Tinitrim siya. Kaya dito natin makikita na pruning is also a way of cleansing or cleaning. Okay, so prune means to cleanse of filth, no? Tinatanggal niya yung mga filth, mga impurity. Kaya yung spiritual pruning natin sa Panginoon, tinatanggal niya, no, yung mga filth, mga impurity sa ating buhay na nandyan lang yan, na naghahad lang sa ating growth, no, sa ating attachment kay Lord Jesus Christ. Kaya nga, posible bilang mga disciples, mga believers, may mga filthiness pa rin tayo, may mga impurities. At dyan po talaga kailangan ang kamay ng ating Diyos Ama as a gardener of our lives, no? Pinuprune tayo, tinitrim, kinakat o nililip, no? May mga bagay na tinagawa si Lord upang talaga, sabi nga natin, para tayo po ay mamunga, no? Bilang mga, and it will really inhibit spiritual growth into our lives. Okay, bakit sinabi ko yon? Kaya makikita natin, how does the Father do this? The Father is pruning us, no? Paano tayo pinuprune ni Lord? Gunting bang ginagamit niya, no? So what kind of thing na ginagamit niya para i-cleanse tayo, i-prune niya tayo? It is, yung pruning ng Father is a kind of cleansing, and it can be, sabi nga natin, repaired as a way of sanctifying or sanctification. Okay, yung pruning can be a sanctification, no? Yung para bang sinasanctify niya tayo, tinatanggal yung mga filth, mga impurities in our lives. Kaya nga, bawat isa sa atin, pinuprune ni Lord, sinasanctify niya tayo, because pruning and sanctification is a way of cleaning or cleansing sa ating buhay. Kaya nga, ang sabi nga dito, mapapansin natin, I am the vine and the Father is the vine dresser, no? Kaya dinuktong niya yung verse 3, that you are now already clean because of the word I have spoken to you. So may kinalaman yung trimming of the Father to make us clean. Okay? So yung pruning pala is making, tinatanggal yung mga filth, impurities. So ano yung ginagamit ng Father doon? Yung mga salita niya, the word of the Lord, no? The word of God is a way of a cleansing. O ito yung nagpupurify, ito yung naglilinis, ito yung nagpuprune, ito yung nagsasanctify sa atin, no? It is a way of pruning of the Father for us really, sabi nga natin, to remove yung mga filthiness o yung mga impurity sa ating mga buhay. So the Father, as the vine dresser, is using His words or the words of Jesus Christ to cleanse us, to prune us, to sanctify us. Jesus said that His disciples are already clean by the words that He has spoken to them. No? At alam natin po ay yung sinabi nga ng Panginoon sa Kristo, yung mga salita na kanyang binibigkas is not only His words, but it is the same words of the Father. Okay, the same words of the Father. Jesus in many verses conveyed that the words He has that He is proclaiming are the words of the Father. So there is cleansing power when it comes to the Word of God. So paano tayo pinuprune? Paano para maging clean tayo, no? Because ang pruning kasi naturally parang maging malinis po yung halaman. Naaalisin doon yung naghihinder sa growth, yung para bang kumukuha ng nutrient, imbes na dapat talaga yung mga yung leaves ang siyang mag-take advantage, no, para mamunga. Merong mga bagay doon na naka-attach doon sa halaman na kailangan i-trim, i-prune, tanggalin. Kasi kung hindi, ito ay parang nagte-take out of that nutrient from those na kailangan po ng mga nutrient na yan. So, ganun din sa buhay natin, no? May kind of pruning and cleansing si Lord na ginagawa niya. At ginagamit yan ng Panginoong Diyos Ama
ang kanyang mga salita to prune, to sanctify us, and to cleanse us. Kaya nga sabi ni Lord, you are already made clean because of the words that I have spoken, because of the words of the Father. Tayo'y sinasanctify, kine-cleanse niya tayo. Kaya yung pruning is a continuous thing. Yung cleansing ay patuloy na ginagamit ng Panginoon Diyos Ama sa atin para manatili tayo na maging fruitful sa ating sa pag-abide natin sa ating Panginoon sa Kristo. So, ang ginagamit niyang pamamaraan is yung kanyang mga salita. So, we can see here that there is a cleansing power of the word of the Lord. Bakit ko sinabi? Ephesians 5:26. Sabi doon that He might sanctify her. No, dito is talking about the relationship of husband and wife when it comes to Jesus Christ and the church. Diba sa Ephesians 5? No, love your husbands, love your wife as Jesus Christ loved the church, no? So dito naman sinabi niya na sa wife submit to your husband as the church submits to the lordship of Jesus Christ. So dito as we go along sa verse 26, nung sinabi na yun ni Paul, sinabi niya that Jesus Christ is sanctifying the church, no? Sinasanctify, nililinis niya yung kanyang katawan, no, yung kanyang church, no, as wife, no, na having cleansing her by the washing of the water of the word. So, ginagamit niya. No? So, dito, ginamit niya yung word of God as parang washing of the water. Kinumpara niya yung word of God na parang naguhugas, na parang tubig na naguhugas. Okay, so doon natin makikita yon. So, we can see here. So, we can see here yung cleansing power of the word of the Lord, no? Na hinalarawan niya ni Paul sa Ephesians 5:26. We are sanctified, no? Nasa-sanctify tayo, napuprun tayo, nakikleanse tayo by the washing of the water with the word of God, no? Yun sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So, word of the Lord is symbolically characterized by water that is able to cleanse. Ganun din naman sa John chapter 17:17, no? Wala pa tayo sa John chapter 17, pero I will take hold of what John 17 verse 17 says, sanctify by the truth, your word is truth. So sinasanctify tayo ng katotohanan at ang katotohanan ay ang salita ng ating Panginoon. So God, the Father, is using the truth, His words to sanctify you, to prune you, to cleanse you, for us to bear fruit into our lives. No? Nililinis, tinitrim yung inaalis yung mga filthiness sa ating buhay, yung mga impurities, para maging masagana tayo, maging hitik sa bunga sa ating pag-atat sa ating Panginoong Jesucristo as the true vine. So the word of the Lord is able to purify us, and the word of the Lord have the power to cleanse us. Okay? Now, Jesus is in verse 3 said, sabi nga natin, that we are already cleansed by the word spoken by Christ in us. So instantly, sabi nga na, initially, we are, sabi nga natin, cleansed by the blood of the Lord. So kung makikita natin dito, paano ba tayo nalinis? Okay? So makikita natin dito, mga kapatid, that we were cleansed, no? Initially by the blood of the Lord. Nung tayo tumanggap kay Lord, ano naglinis sa atin? Yung banal na dugo ni Jesus. Pero nung tayo tumanggap na, tayo naligtas na, ano ang nagkikleanse na natin sa atin? Ano ang nagsasanctify sa atin? Yun na nga, yung washing of the water by the word of the Lord. Kaya nga, and also by the Holy Spirit. No? So dito natin, sinasanctify tayo patuloy, nililinis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At the same time, God is using the word of the Lord, no? Yun ngayon yung nagsasanctify sa atin para patuloy tayong maalis o ma-filter yung mga filthiness at yung mga impurities sa atin. Ginagamit ng Panginoong Diyos Ama sa pruning niya, sa cleaning us, O Lord, sa cleaning us as being branches, yung ginagamit niya yung salita niya at yung banal na Espiritu. So verse 4, remain in me and I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Okay, so what does this word tells us? There are several truths that we need to see from this, that we can extract from these words, from this verse of the Lord, verses of the Lord. No? Yung mga words na yan. First, it revealed the abiding relationship and union going on between Jesus and His disciples.
Just like the abiding relationship of the Father and the Son, Jesus Christ said that He is in the Father and the Father is in Him. No? So dito, ginamit din ni Lord John. No? Ito, ini-imply dito yung ating abiding relationship, yung ating union with the Lord. Na ikinukumpara niya ito, yung kanyang relationship with the Father. No? Ganun din naman. Sinabi niya dito, the Lord Jesus Christ is in us and that we are also in the Lord. Okay? So makita natin dito, yung remain in me as I also remain in you. So nananatili si Jesus sa atin, tayo naman nananatili kay Lord. So it illustrates yung ating relationship, yung ating union with the Lord, no? Ganun din na nakikita natin in the Father, that Jesus Christ remains always in the Father and the Father always remains in the Son. So second, we cannot bear fruit by ourselves. Ibig sabihin, by us alone, we cannot bear fruit. And that explains bakit maraming Kristiyano ang di nagbe-bear fruit. Kasi akala nila they can bear fruit by themselves. Pero in reality, sabi ni Jesus Christ, apart from me, you cannot bear fruit. We need to remain in Him and He remaining in us para tayo mamunga patuloy. Okay, so dito natin makita that Jesus said, no branch can bear fruit by itself. This means that by ourselves, we are incapable of producing fruit into our lives. So tanggalin po natin yung ganong klaseng na talagang akala natin mamumunga tayo, magiging fruitful tayo kahit hindi tayo magsimba, hindi magbasa ng Bible, mag-pray, or lahat ng yung mga bagay natin, o tanggalin natin totally ourselves from the Lord, magsusurvive. No, we cannot. Because sabi dito, we need to remain in the Lord and the Lord needs to remain in us for us to bear fruit. Dapat yung continuous relationship at union na yan ng bawat isa sa atin at ang Panginoon sa atin ay dapat manatili kung gusto nating mamunga po. Because by ourselves, we cannot bear fruit. Third, to bear fruit in our lives, we are to remain or abide in the Lord Jesus Christ. The word must is necessary. No, kaya you need, there is that we should, sabi nga na, we must abide in the Lord and we must remain in the Lord. Kaya kailangan po yun. Necessary po yun. Kasi kung hindi tayo magre-remain sa Panginoon, no, at also the Lord remaining in us, we cannot really bear fruit into our lives. Okay? Now, apart from the Lord Jesus Christ, there is no fruit bearing. It is, sabi nga natin, it will only happen and possible only to happen if we remain in Jesus Christ and also the Lord remaining in us. Hindi nyo napansin dito that hindi lang kayo ang mananatili. That you need to abide in the Lord. Pero sinabi doon ni Lord that, and also I remain in you, that also I abide in you. So, nandun yung abiding ni Lord sa atin, that the Lord is also abiding in us and remaining in us as we abide and remain in the Lord. Vice versa ang makikita natin, hindi lang siya one-sided, that we need to attach. But also, Jesus Christ also long for us, for Him to abide in us, that He long also for us to remain in us. No? So yun yung makikita natin dito. If in the analogy, Jesus is the, sabi natin, true vine and the Father is the vine dresser, then what we are now as being disciples. Okay, so quickly, before I end, verse 5 and 6, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Now, in the analogy, the disciples of Jesus Christ are the branches. As branches, we are to remain in the Lord and as being the vine. And we can easily dry out when we detach ourselves from the vine. So, madali tayong malanta, no? Kapag tayo po dinidisattach natin yung ating mga sarili sa Panginoon. Hindi tayo lalago. Hindi lang tayo hindi lalago, hindi tayo mamumunga. Okay, so ang tanong, it is
Pastor, is it possible for us to that na talagang we are not really attached in the vine? Yes, no, there are a lot of Christians like that, no, that they claim that they are believers, but they are not attached in the vine. Na although they are attached in the vine, but there are also other vines that they also find life and nourishment. No, hindi lang ang Panginoong Jesucristo, but also they are attached into other vine as well. So dito natin makikita, mga kapatid, nasa analogy na as branches of the Lord, magda-dry out tayo kung di si Lord talaga ang ating true vine. No? And I believe that we will only survive as branches at hindi tayo manunuyot sa ating buhay. At yung pagtuyot na yan, ito yung nagkokos sa atin na mag-backslide, na they turn away from the Lord and totally abandon God in our lives. Kasi possible po yun, no? Kasi in the Bible, there are people who had abandoned their faith in the Lord, no? They left the faith, no? And they embraced another faith, no? So it is possible in our lives. So yun po yung mga ini-illustrate dito, that when they remove themselves out of the vine, they will really dry out, no? And these branches will be thrown into the lake of fire and burn, no? So hindi po ito yung mga branches na talagang, sabi nga natin, na kinakat ng Father at sinusunog sa impyerno. Hindi ganun ka drastic ang ating Father. Ito na yung mga talagang nag-backslide na, yung talagang, sabi nga natin, they abandoned their faith in the Lord because they did not remain in the Lord, no? And at nahatak sila ng ibang vine na ito nga yung naging parang true vine nila, hindi si Jesus, no? At ito, sabi nga natin, they will really dry out of their faith, no? So we can be branches attached to the vine, having leaves but without fruit. So there are branches who stand in close connection with the Lord Jesus Christ, but no bearing fruit in their lives. So naka-attach lang sila kay Lord, parang dekorasyon lang si Lord sa kanila, pero they are not really bearing fruit in their lives, no? Sabi nga natin, it is possible to be fruitful in doing things, but not fruitful in our relationship with the Lord Jesus Christ. Okay, so when it comes to bearing fruit into our lives, no, what kind of fruit that you want to have? No, so matatapos na po tayo dito, no? Now, it is possible to become fruitful in the things that you do in your Christian life, but you are not fruitful when it comes to the Lord. Sa ministry mo, fruitful ka. Sa pag-attend mo sa church, fruitful ka. Sa pag-attend mo sa Bible, fruitful ka. But then, ang tanong doon, fruitful ka ba sa relasyon mo kay Lord? Sa one-on-one mo with Lord, fruitful ka ba? Kasi posible na fruitful ka sa paggawa, sa atin ng gawain, pero deep inside in your heart, you are not fruitful in your relationship with God, with the Lord Jesus Christ. Ang mahalaga po dito, hindi yung ministry, hindi yung mahalaga yung mga ginagawa natin, pero ang mahalaga, we are fruitful in our intimate relationship with the Lord. Yung po yung mahalaga. It follows only. Kapag fruitful tayo sa relationship ni Lord, yung outcome nun, yun magiging fruitful tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Hindi po pwedeng maging fruitful tayo sa mga ginagawa, pero pagdating kay Lord, no, we are not really bearing fruit, no, in our relationship with the Lord. Posible po yan, no? Ministry, church, and Jesus Christ are three different things. Hindi po yan pare-pareho. Okay, hindi po yan pare-pareho. It's either you can have time to go to church, either you have time for ministry, but you had no time for the Lord. Pero mahalaga doon si Jesus Christ, mga kapatid. We need to be fruitful first when it comes to the Lord Jesus Christ, no? Sa ating pong, hindi po sa mga ginagawa natin, no? So, yun po yung napaka-importante na dapat nating tingnan ng ating mga buhay. So, sabi nga natin, there are believers who stand in close relationship, in close attachment to the Lord, but not bearing fruit in their lives. No, they attend the church, they go through religious practices, thinking that they are fruitful. No, kaya nga ang mga tao tinitingnan nila yung isang taong fruitful kasi hindi naman nila nakikita ang puso ng tao. Kaya kapag nakita ng palasimba,
na laging nag-a-attend ng mga gawain, sinasabi ng mga tao, fruitful itong taong ito kasi nakikita lang nila yung ginagawa. Pero ang malaking tanong diyan, mga kapatid, no? Are they fruitful really in the Lord, no? In their relationship with God? Kasi pwedeng maging fruitful tayo sa lahat ng bagay na ginagawa ninyo. Pero hindi yon nanggagaling out of your fruitfulness in the Lord Jesus Christ. It can be another vine, or church can be your vine. Ministry can be your vine, not the Lord, mga kapatid. So let us remember that the church and ministry are not the vine, but the true vine is the Lord. So as I end, no, as I return this to Sister Brenda, on the other hand, there are branches who truly abide in Christ to show the reality of their faith by the fruit that they bear. So nakikita naman yon. Okay? Na dahil fruitful sila kay Lord, nakikita yon. No? It follows. No? Nakikita yung talagang bunga niyon. It is being manifested in every aspect of their Christian walk and living by having transformed lives. As I end, I will leave this passage, no, tama-tama po, 9:30 na. So I will leave this passage in the Matthew chapter 7 verses 17 to 20. How do we see if a person is really, paano natin madidistinguish ang isang good tree out of a bad tree? Kasi kung makikita natin pareho siyang tree, namubunga sila pareho, pero alin dito sa dalawang to, parang parehas lang, yung kung sino dito yung bad tree and good tree. So sabi dito, likewise, sabi dito, every good tree bears good fruit and a bad tree bears bad fruits. A good tree cannot bear bad fruit and a bad tree cannot bear good fruit. Sabi nga, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. So, marirecognize daw natin by the fruit. At hindi lang ito marirecognize by seeing. We have really to taste it para maranasan natin talaga, para ma-distinguish natin talaga kung alin dito yung bad and good fruit. In our lives, we can become a good tree or we can be also a bad tree. So, how do we distinguish it? By our fruit. O kaya tingnan natin yung ating fruit. Hindi mahalaga na mubunga po tayo. Pero mahalaga, ano ba yung bunga mo? Maybe maasim yung bunga mo o matamis yung bunga mo. Ayaw natin ng maasim, mga kapatid. So it is possible that we are bearing fruit, but that we want to have a fruit that is really good. Okay, so I return this back. Let me just stop this recording first.